Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Ang pangatlo po nating grammar is kake. Kake. Ang paggamit po ng grammar na kake. Yomikake no hon. Hai. Pag-conjugate niya po is from verb. Gagawin po siyang mas form. Yung mas, ida-drop down natin. Papalitan po natin ng kakeru o kaya kake no noun, kakeda. Ano po? Hai. So, tingnan po natin isa-isa. Kasi ito pong kakeru at saka yung kake no kakeda, medyo may kaunti po silang pagkakaiba po. Ano po? Ito po. Ito pong may kulay green. Wala po to sa book po ng Nihongo Somatome po. Dinagdag ko po to. Hay, siguro kasi po yung Nihongo Somatome, kung ano lang po yung gustong iparating sa entry level po na yun, na gusto po nilang matutunan nung nag-aaral. Yun lang po yung sinusulat nila. Pero, actually, meron pa po siya pong ibang meaning. Ano po? So, pag sinabi po kasi pong kakeru, ibig po sabihin po nun, ipinapakita ang action. Na ang action ay nasa kalagitnaan pa, hindi pa tapos. O, ito po yung inad ko po, o kaya naman ay muntik niya nang gawin yung action. Ano po? Hay, tatoeba ne? Hindi namikakeru. Yaru tokoro datta da to umondakedo na kotchi wa. Parang iba po yung explanation sa book Parang hindi po ito talaga yung pumapasok sa utak ko yung image po. Bigay po kayo, yung sunod po is si Jodai-san. Jodai-san, maaari po kayo magbigay sa akin ng isang verb po na maaari pong gawing mass form. Mass form? Nani-mas na verb po. Verb, action verb po, ano po? Maglalakad. Maglalakad. Aruki kakeru. Aruki kakeru. Arukimasu. Tatanggalin yung mas, magiging kakeru po. Ano po? Aruki kakeru. So, ibig po sabihin is wala. Same example. Ano po? What if otoshikake? Otoshikake. Nasa kakeru po tayo ngayon. So, kuminasay sa kakeru po, hindi po to hindi po pwede yung ipakita ang action ay nasa kalagitnaan pa, hindi pa tapos. Ito po talaga yung explanation niya. Ginagamit para ipakitang muntik niya nang gawin yung action. Ito po. どう考えてもこれしか考えられない。Para dalawa yung para natin. Para ipakita. Past tense na po ba yan? Ano po? Past tense na po ba yan? Kasi parang ini-state mo lang yung bagay na dapat magagawa mo na. そうですね。はい。間違えた。あれれれ。ごめんね。Dito po siya mapupunta. Hay. So, yung kakeru po ay ginagamit para ipakita na muntik niya nang gawin yung action, yung verb po. Ano po? So, tulad po ng sinabi po ni Jodai-san, nandake, aruki kakeru. So, ibig po sabihin po ng aruki kakeru, muntik na siyang maglakad. Ano po? Muntik na siyang maglakad. Hay, aruki kakeru. So, yung ano nga po yung example ni Bicolanong layasan po na verb? Otoshi nanto ka. Otoshikakeru. Hay. So, pag sinabi pong otoshikakeru, muntik nang mahulog. Muntik na. Hay. So, ang Tagalog niya is muntik na. Talagyan po natin dito Tagalog. Muntik na. Ano ba yan? Yung libro, ang hirap talagang intindihin.
Hindi naman pala kasama to. Hay, yan po ang ayaw ko sa libro. Minsan iba yung explanation. Sa bagay po kasi yung pinagbabasihan po nila yung sa English po eh. Kaya minsan hindi awanay sa sa Tagalog. Muntik nang ma-full. So, muntik na mahulog, muntik na ma-fall. Hay. So, ito pong kakeru is muntik na bla bla. Muntik na bla bla. Yung verb po yung papasok po dito po. Ano po? Hay, yan po yung Tagalog niya. Hay. So, tingnan naman po natin yung ibang grammar po. Pag sinabi naman pong kakeno noun at kakeda, parehas po sila ginamit para ipakita ang action ay nasa kalagitnaan pa, hindi pa tapos. For example po, nagbigay po ako dito ng ilang example po. Pag sinabi pong tabe kakeru, muntik ng kainin. Hay, yun po siya. Ano po? Ngayon naman po, pag sinabi pong tabe kakenopan, taberu is verb, tabe is verb, yung pan is noun. So, ito po yung tinutukoy niya, kakeno noun. Ano po? Magiging po siyang tinapay na hindi ko pa tapos kainin. Hay. Nakikita po ba? Medyo ang hirap ipakita sa sa screen. Tabe kakeno pan wa Tagaragugo de tinapay na hindi ko pa tapos kainin. Ano po? Hay, yun po siya. Yabi-san, Hindi dozo. hindi ko pa tapos kainin ng tinapay. Kasi po, ang pagkaka-deliver po ng noun is verb kake no noun po, di ba po? So, yung verb po natin is tabe, taberu, kain po. Ano po? Yung noun natin is pan, tinapay. So, usually po pag nagtatranslate po tayo, hindi naman po lahat pong sentence po. Ano po? Pag magtatranslate po tayo from dulo papunta sa taas po. Ano po? Iba kasi ang Nihongo kaya magiging gutya-gutya. Parang Ay, Kaya nga pag po, maging medyo translate na malabo po yung- siya, hindi talaga sa ating kutoba masusunod yung gusto nating sabihin kasi yung susundin natin yung Nihongo na sa English nga rin di ba mitsa-kutsa pag i-translate natin yung Nihongo. Kaya mahirap. pero JB-san, sa pagta-translate po, ano po yung nasabi niyo po kanina? Hindi ko pa tapos kainin ang tinapay. Pwede rin po yan actually. Kasi ang Tagalog po kasi, maaari pong mauna po yung nasa likuran. Yan po ang kagandahan po sa Tagalog po. Ano po? Hindi po. Pero dito po, pinagbabasihan po Yung adjective po natin. minsan nauuna. So. Pwede pong ganyan po sa sentence po sa ating sa Pilipinas. Yun po ang kagandahan ng wika po natin, po sa Pilipinas. Pero, tinatry po natin unahin sa likuran papunta sa harapan po. Ano po? Like, English, pinagbabasihan po natin yung English way pong translation. Pero, although hindi po lahat ng sentence maaaring i-translate ng ganyan, minsan talaga magugutsa-gutsa tulad po ng sinasabi ni Judaisan. Kaya, case by case po tayo. Hi, so, pero yung translation niya po, JB-san, tama po yun. Tama rin po yun. Ano po? Huwag po kayong mag-isip na mali kayo. Tama po yun. Hi, isa rin po yun na tamang gawin ng pag-translate po. So, tabe kakeno pang, tinapay na, hindi ko pa tapos kainin po. Ano po? So, yung last ko pong explanation, guys, wala po to sa sa book. Kumine. Nagsarili po akong explanation. Kasi sa tingin ko, ito yung mas maiintindihan natin kaysa po sa book. Hay. Pag sinabi naman po, pag ginamit naman po itong kakeda, magiging tabe kakeda. So, parang may nakita siya na isang bagay or may binibigyang siyang diin sa sa sinasabi niya. So, maaaring maging ay hindi pa ubos na kainin. Tabe kakeda. Ay, hindi pa ubos kainin. O kaya naman, tabe kakeda. Hindi pa ubos kainin. Medyo binibigyan niya po ng diin. Yun daw po kasi nagbibigay po siya ng diin sa sinasabi niya. Ano po? Tandaan po natin, pag mayroon pong nagbibigay po siyang diin. So, kanina po na pag-aralan po natin sa kanji, yung kyocho,
Hay, pag sinabi pong Kyoto, nagbibigay din po. Ano po? Hay. So, guys, sana naintindihan po natin. So, Joday-san, onegai shimasu. はい。この本はまだ読みかけだ。Hay. Yung yomikake da sa Tagalog po. Hindi pa tapos basahin So, ang desu. libro mo. Kasi may libro. Hay. So, Libro po. この本はまだ読みかけだ. So, ano po siya sa Tagalog? Ulit po. Itong libro ay hindi ko pa naubos basahin. Hindi ko pa tapos basahin. Pwede rin pong ganyan. Hay, pwede rin pong magsimula sa itong libro. Ano po? Apo. Salamat po. So, ganito naman po ang pagkakatranslate ko po. Ano po? So, titingnan po natin word by word. Apo. Hay. Kono, ito. Hong, libro. Wa, ang. Mada, hindi pa. Yomikake da. Kasama na po dito kasi yung mada eh. Yomikake da. Hindi pa tapos basahin. Hay. Yun po yung word by word po. Ano po ngayon, pag pinagsama-sama po sila, ganito na. Hindi pa tapos basahin ang librong ito. Kono hon wa mada yomikake da. Hay. Saktong-sakto po. Saktong-sakto, binaliktad nyo lang. Kasi pwede naman po. Hindi, pwede naman po kasi talaga pong baliktarin. Opo. Sa term natin yun po, parang Yun. ganun. Pero So, pag so, yung so. yan po. Hay. Hindi po tama din po yung yung pagkakatranslate nyo. Hindi po sa mas okay to. Wala po mas okay. Parehas po silang tama. Okay po? Opo. Hay. Go po tayo sa next sentence po natin. お風呂に入れな Hayri ka? Medyo duling na po. お風呂に入りかけたと、本当にloganになっちゃった. Ang dami na. Hindi ko na makikita. Paano ba yan? Gomenasai. Ganito na lang. Ganito na lang Sige po. po, sige Hay. po. このお風呂に Kono na yo. お風呂に入りかけた時に電話が鳴った。Hi, arigatou gozaimasu. So, yung second sentence po natin na example is, お風呂に入りかけた時に電話が鳴った. Hi, palaking pa po natin siya ng kaunti. Ano po? Hi. So, お風呂に入りかけた時に電話が鳴った. Yung 入りかけた, maliligo na sana. Ano po? Opo. Hi. So, ano po sa palagay niyo po yung translation niya in Tagalog? Or yung pagkakaintindi niyo po? Maliligo na sana ako at magpasok na sa bathtub, pero biglang may tumawag. Pero biglang tumunog ang telepono. Very good po. Detalyado po. Parehas po. Kaso, hindi ko po siya ginawang detalyado kasi medyo parang weird na po sa Tagalog po. Pero, tumpak na tumpak po yung pagkakatranslate nyo. Dito po nakuha nyo po, tumunog. Akala ko po may tumawag yung sasabihin nyo eh. Pero, nabanggit nyo po yung, tumunog. Hay, sugoi desu. So, tingnan po natin word by word. Hay, ofuro means, paliguan po siya. Tulad po nung nasabi po ni Jodai-san po, or bathtub po. Bathtub po talaga yung ofuro. Pero, good as paliguan po siya. At hindi ko na po linagay dito kasi meron po tayong word na maliligo. Ibig po sabihin, alam na pong papasok po sa loob ng bath. So, medyo weird po sa Tagalog na sabihin, maliligo na sana at papasok na sana ako sa bathtub. Kaya ginawa ko na lang po, maliligo na sana. Ano po? Ako,
toki nang ni toki ni ang denwa telepono. 違うわ。このががang da ne. De, natta tumunog po. So, pag pinagsama-sama po siya po, magiging maliligo na sana ako nang tumunog ang telepono. Hay. Pero kung mas idedetalye po natin, tulad po ng sinabi po ni Jodai-san, papasok na sana ako sa bathtub nang tumunog ang telepono. Hay. Pero kasi po dito sa Japan, pag sinabi pong ofuro ni hairi kaketa, ofuro ni hairu means maliligo. Ano po, meron po tayong Tagalog word na maliligo. Kasama na po yun. Pag sinabi po dito sa Japan, ofuro ni hairu, maliligo po siya sa Tagalog po. Ano po? So, hindi ko na po ginamit yung mas madetalye pong word. So, maliligo na po yung ginamit ko. Hay, nanode, maliligo na sana ako nang tumunog ang telepono. Ofuro ni hairi kaketa toki ni denwa ga natta. Hay, ganun po yung pagkaka-translate ko po. Pero mas madetalyado yung pagkaka-translate ni Jodai-san. Jodai-san, gumagaling po kayo sa Japanese. Na-amaze po talaga ako. Natutuwa po ako. Okage-sama de. Yun. Sugoi, pati yung okage-sama de nagagamit niya. Yokatta desu. Ureshi. Honto ureshi. Maraming salamat po, Jodai-san. Sana patuloy po kayong maging mas ma-improve niyo po yung Nihongo ninyo. Yokatta, honto ni. Sana po. Thank you po. Hello Salamat po, po. Ate Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.